Kapag pinag-uusapan ang mga anak at tagapagmana ng pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas, hindi lamang negosyo at mana ang inihahanda para sa kanila. Malaki ring bahagi ng kanilang paghahanda ang edukasyon. At para sa ilan, nangangahulugan ito ng pag-aaral sa mga kilalang universidad at business school sa United States at Europe. Sa Forbes Philippines 50 Richest 2026, kabilang pa rin sa pinakamayayamang pamilya at business clans sa bansa ang Zobel de Ayala family, Villar family, Aboitiz family, at Lance Gokongwei at ang kanyang mga kapatid. Halimbawa, tinatayang nasa 2.8 billion US dollars ang yaman ng Jaime Zobel de Ayala family at humigit kumulang 2.4 billion US dollars naman kay Manuel Villar ayon sa 2026 lists. Pero mahalagang linawin, ka-wow-amazing, ang listahang ito ay hindi nangangahulugan na kasalukuyang estudyante pa noong 2026 ang lahat ng taong babanggitin natin. Marami sa kanila ay matagal nang nagtapos at ngayon ay nasa negosyo, corporate leadership o public service. Ang ginamit natin ay mga publicly documented educational records mula sa corporate disclosures, official biographies at mismong mga paaralan. Sa video na ito, alamin natin ang mga prestihiyosong paaralan sa ibang bansa na pinasukan ng mga anak at tagapagmana ng bilyonaryong pamilya sa Pilipinas. Kaya kung handa ka na ka-wow-amazing, tara, simulan na natin. Number 10. Columbia University, New York, USA. Isa sa mga pinakakilalang unibersidad sa New York City at miyembro ng Ivy League. May direktang koneksyon dito ang pamilya ng Gokongwei. Ayon mismo sa corporate disclosure ng JG Summit, si Lisa Gokongwei Cheng, ang anak ng yumaong industrialist na si John Gokongwei Jr. at kapatid ni Lance Gokongwei ay nagtapos ng master's degree in journalism sa Columbia University noong 1993. Si Lisa ay kalaunan naging mahalagang bahagi ng media at education initiatives ng pamilya. Kabilang ang kanyang trabaho sa Summit Media at Gokongwei Brothers Foundation. Hindi simpleng pangalan lamang ang Columbia pagdating sa journalism. Ang Columbia Journalism School sa Manhattan ay isa sa pinakakilalang graduate journalism institution sa buong mundo at nag-aalok ngayon ng mga programang tulad ng Master of Science, Masters of Arts at Data Journalism. Sa 2026-2027 school year, may sariling detalyadong cost of attendance system ang journalism school dahil nag-iba ang kabuuang gastusin depende sa programa at haba ng pag-aaral. Kasama rito ang tuition, university fees at napakamahal na living expenses sa New York City. Kaya sa isang pamilyang naghahanda ng susunod na henerasyon para sa media, communications at corporate affairs, hindi lang diploma ang maaaring makuha rito, kundi isang napakalawak na international professional network. Sa kasalukuyan, inaabot ng 8 million hanggang 11 million pesos ang tuition fee kada taon sa paaralang ito. Number 9. New York University, New York, USA. Isa pang sikat na private university na nasa sentro mismo ng New York City. Isa sa mga dokumentadong miyembro ng Gokongwei family na nag-aral dito ay si Robina Gokongwei Pe. Ayon sa JG Summit Corporate Records, nag-aral muna siya sa University of the Philippines Diliman mula 1978 hanggang 1981 bago nagtapos ng Bachelor of Arts in Journalism sa New York University noong 1984. Kalaunan ay naging isa siya sa mga pangunahing leader ng retail empire ng kanilang pamilya at naging prominenteng executive ng Robinsons Retail Holdings. At kung ikukumpara sa panahon noong nag-aaral si Robina, napakalaki na ng halaga ng NYU education ngayon. Para sa 2026-2027 academic year, ang general estimated undergraduate cost of attendance ng NYU ay nasa $100,998 US dollars kada taon. Kung pagsasamahin ng tuition and fees, housing, pagkain, libro, transportation at personal expenses,
Tuition and fees pa lamang para sa karamihan ng undergraduate schools ay humigit kumulang $68,576 dahil nasa Manhattan at may direktang access sa international companies, media organizations, Wall Street at global institutions. Madaling makita kung bakit attractive ang NYU sa mga pamilyang may negosyo at international ambitions. Number 8, Gonzaga University, Spokane, Washington, USA. Maaring hindi kasing ingay ng Harvard o Wharton ang pangalan nito sa Pilipinas, pero napakalalim ng koneksyon nito sa Aboitiz family. Ayon sa official leadership information ng Aboitiz, si Sabin M. Aboitiz, President at CEO ng Aboitiz Equity Ventures, ay nagtapos ng Bachelor of Science and Business Administration, Major in Finance sa Gonzaga University. Maging si Eramon Aboitiz ay nagtapos din sa Gonzaga sa Business Administration Major in Accounting and Finance. Hindi rin mura ang pag-aaral dito. Para sa 2026-2027, ang undergraduate tuition ng Gonzaga ay $58,390 kada taon. At kapag isinama ang required fees, housing at food, maaaring umabot sa humigit kumulang $76,670 ang direct on-campus costs bago pa idagdag ang libro, personal expenses at transportation. O halos katumbas na ito ng 4.7 million pesos. Ang Gonzaga ay isang Jesuit university, kaya bukod sa business at finance training, malakas din ang emphasis nito sa leadership at service. Para sa isang business clan gaya ng Aboitiz na ilang henerasyon nang namamahala ng malalaking negosyo sa power, banking, infrastructure at food, makikita kung paanong naging bahagi ng family leadership pipeline ang ganitong klase ng edukasyon. Number 7, Boston College, Massachusetts, USA. Isa ring miyembro ng Aboitiz business family ang may direktang educational connection dito. Ayon sa official Aboitiz leadership profile, si Ana Maria Aboitiz Delgado ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Art History, Painting mula sa Boston College bago kumuha ng MBA sa New York University Stern School of Business. Pagsapit ng 2026, nasa mataas na antas na rin siya ng corporate leadership bilang isang miyembro ng Aboitiz Equity Ventures Board at leader sa banking sector. Sa kasalukuyang presyo, makikita rin kung gaano kalaking investment ang ganitong edukasyon. Itinakda ng Boston College ang 2026-2027 undergraduate tuition sa $75,000 habang ang tuition fees, room at board ay maaring magdala ng annual costs na humigit kumulang $95,258 o higit pa, depende sa student expenses. O kung sa pera natin ay tumataginting na 5.8 million pesos. Yan ay isang taon pa lamang. Interesting din ang educational path ni Ana Maria dahil hindi agad business ang kanyang undergraduate degree. Art history at painting muna bago MBA. Ipinapakita nito na sa mga business families, hindi kailangang business administration agad ang unang kurso. Maaari munang bumuo ng broader education bago pumasok sa specialized management at corporate leadership. Number 6, University of California, Berkeley Haas School of Business, USA. Ang University of California, Berkeley, partikular ang Haas School of Business. May connection dito ang isa pang miyembro ng Aboitiz family, si Luis Miguel O. Aboitiz. Ayon sa official Aboitiz profile, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Computer Science and Engineering sa Santa Clara University at kumuha naman ng Master of Business Administration sa University of California, Berkeley. Noong 2025 ay naging direktor din siya ng Aboitiz Equity Ventures, bahagi ng patuloy na pagpasok ng panibagong henerasyon sa pamamahala ng grupo. Napakamahal na rin ng isang Berkeley Haas MBA para sa international o non-California resident. Para sa 2026-2027, inilalagay ng Haas ang first-year tuition and fees para sa non-resident full-time MBA. So humigit kumulang $92,755 bago pa ang tirahan, pagkain, insurance, transportation at iba pang gastusin. Kung sa pera natin ay nasa 5.7 million pesos ito,
tuition fee pa lang yan. Ang HAS ay kilala sa entrepreneurship, technology at innovation, mga larangang lalong mahalaga habang ang mga tradisyonal na conglomerate tulad ng Aboitiz ay nagpapalawak sa artificial intelligence, digital infrastructure at technology-driven businesses. Kaya ang combination na engineering plus Berkeley MBA ay magandang halimbawa ng modernong education pathway ng isang next-generation business heir. Number 5. IESE Business School, Barcelona, Spain. Dito naman pumapasok ang isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas, ang Villar family. Ayon sa official biography ni Camille Villar, matapos ang kanyang undergraduate studies sa Pilipinas ay nagpunta siya sa IESE Business School kung saan niya nakuha ang kanyang master's degree in business administration. Siya ang bunsong anak ni Manuel at Cynthia Villar at isa sa mga anak ng pamilya na pumasok kapwa sa negosyo at public service. At kung may mag-aaral sa IESE ngayon, talagang kailangan ng malaking budget. Para sa September 2026 MBA intake, ang total tuition ng full-time MBA ay 114,000 euro. Hindi pa kasama rito ang lahat ng living expenses, international travel at personal costs habang naninirahan sa Barcelona. Kung sa pera natin ay tumataginting ito na 8.2 million pesos kada taon. Ang first year ay pangunahing ginagawa sa Barcelona campus habang may pagkakataon ng students na magkaroon ng international modules, exchanges at internships. Sa 2026, ipinapakita rin mismo ng IESE na nananatili itong kabilang sa mga globally recognized business schools. Kabilang ang mataas nitong posisyon sa International Executive Education Rankings. Number 4. University of Chicago Booth School of Business, USA. Isa sa pinakakilalang MBA institution sa buong mundo. Dito nagtapos ng graduate studies si Mark Villar, anak ng billionaire businessman na si Manuel Villar. Ayon sa kanyang official biography, nagtapos muna si Mark sa University of Pennsylvania sa programang pinagsama ang Political Science, Philosophy at Economics bago kumuha ng Masters of Business Administration sa University of Chicago Booth School of Business. Pagbalik sa Pilipinas, nagkaroon siya ng mahabang exposure sa kanilang family business bago tuluyang pumasok sa public service. Sa 2026-2027, ang tuition lamang para sa first year ng full-time Chicago Booth MBA ay nasa $89,976 o katumbas ng 5.5 million pesos. May dagdag pang student service fee, administrative fee, housing, food, books at iba pang expenses. Kilalang Booth sa analytical at data-driven approach nito sa negosyo, economics, finance, entrepreneurship, strategic management at quantitative decision-making. Kaya para sa anak ng isang property magnate, ang ganitong education ay hindi lang tungkol sa prestige. Ito ay training kung paano magdesisyon sa malalaking investments, corporate finance at business expansion. Mga bagay na direktang nagagamit sa pamamahala ng isang conglomerate. Number 3. INSEAD France at Singapore. Sa number 3 ka, wow, amazing, isang international business school na may major campuses sa France at Singapore. Isa sa pinakamalinaw na next generation billionaire family connections dito ay si Mariana Beatriz Zobel de Ayala. Panganay na anak ni Ayala Corporation Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala. Ayon sa Ayala Land official profile, nagtapos si Mariana ng BA in Social Studies, Philosophy, Politics, and Economics mula sa Harvard College at pagkatapos ay kumuha ng MBA sa INSEAD. Bago umakyat sa pamunuan ng Ayala Group, nagtrabaho rin siya sa JP Morgan sa New York. Ang INSEAD MBA ay kakaiba dahil dinisenyo ito bilang isang mabilis ngunit intensive na one-year international MBA. Para sa August 2026 intake, ang tuition ay 109,860 euro at maaaring magsimulang estudyante sa France o Singapore. Ang halagang ito ay katumbas ng 7.9 million pesos. Dahil dito, hindi lamang European o American business culture ang exposure. Tunay na international ang classroom at corporate network.
para sa isang heir ng Ayala, isang conglomerate na may interest sa real estate, banking, telecommunications, energy at healthcare. Malaking advantage ang magkaroon ng network na hindi limitado sa Pilipinas. Ito mismo ang klase ng global perspective na mahalaga kapag ang negosyo ng pamilya ay naghahanap ng international capital, partners at bagong markets. At narito na tayo sa number 2, ka-wow-mazing! University of Pennsylvania at the Wharton School, USA. Mas kilala rin ito sa tawag na UPenn, tahanan ng sikat na Wharton School. Dalawang napakalaking Filipino business families ang may malinaw na connection dito. Una ay si Lance Gokongwei, anak ni John Gokongwei Jr., ayon mismo sa JG Summit. Nagtapos siya sa University of Pennsylvania ng Bachelor of Science in Finance at Bachelor of Science in Applied Science. Pangalawa naman ay si Manuel Paulo Villar, panganay na anak ni Manuel Villar. Ayon sa Vistaland, nagtapos si Paulo mula sa Wharton School of the University of Pennsylvania ng Bachelor of Science in Economics. Napakalakas ng reputasyon ng Wharton sa finance, economics, management at entrepreneurship. Dahilan kung bakit hindi nakapagtataka na pinipili ito ng mga pamilyang susunod sa henerasyon na inaasahang hahawak ng bilyon-bilyong pisong negosyo. Para sa 2026-2027 academic year, ang standard undergraduate tuition ng Penn ay $65,670 at kapag isinamang general, technology at clinical fees, umaabot sa $73,978 ang tuition fee and mandatory fees bago pa ang housing, meals at personal expenses. Katumbas ito ng tumataginting na 4.5 million pesos. Interesting din na pinalawak ng Penn ang need-based financial aid nito. Ngunit para sa mga business heirs, ang mas malaking halaga ng Wharton ay marahil nasa world-class education at alumni network na umaabot sa banking, private equity, entrepreneurship at multinational corporations. At narito na tayo sa pinakasikat sa ating listahan. Number 1, Harvard University, Massachusetts, USA. Kung may isang foreign university na halos naging bahagi na ng educational history ng Zubelde Ayala family, ito ay ang Harvard. Ayon sa Ayala Records, si Jaime Augusto Zubelde Ayala ay nagtapos ng BA in Economics with honors mula sa Harvard University noong 1981 at nakakuha rin ng MBA mula sa Harvard Business School noong 1987. Ang kanyang kapatid na si Fernando Zubelde Ayala ay mayroon ding liberal arts degree mula sa Harvard College. At sa susunod na henerasyon, ang anak ni Jaime Augusto na si Mariana Zubelde Ayala ay nagtapos naman sa BA in Social Studies mula sa Harvard bago kumuha ng MBA sa INSEAD. Kaya hindi lamang isang miyembro kundi maraming henerasyon ng Ayala leadership ang may koneksyon sa Harvard. At noong 2026-2027, ang Harvard College tuition ay nasa $62,226 kada taon. Kapag isinama ang student services, health services, housing at food, nasa $91,634 o halos 6 na milyong piso. Ang pangunahing build expenses at maaaring umabot sa humigit kumulang $95,000 hanggang $100,000. Yan ay kada taon kapag isinama ang books, personal expenses at transportation. Pero may isang interesting twist, pinalawak na rin ng Harvard ang financial aid nito. Kaya simula 2025 hanggang 2026 ay libre ang Harvard College para sa eligible students mula sa pamilyang kumikita ng $100,000 o mas mababa. Para sa Zubelde Ayala family na ayon sa Forbes 2026 ay may tinatayang yaman na $2.8 billion. Ang tunay na halaga ng Harvard ay hindi lang ang tuition, kundi ang prestige, academic training at napakalawak na international network na maaaring dalhin ng isang graduate pauwi sa Pilipinas. Ka-wow-mazing! Mapapansin natin na para sa ilan sa pinakamayayamang business families sa Pilipinas, ang edukasyon ay bahagi mismo ng kanilang succession planning. Bago pamahalaan ng malalaking kumpanya, marami sa kanilang next generation ang dumadaan muna sa Harvard, Wharton, INSEAD, Chicago Booth,
IESE at iba pang international institutions. Hindi lang diploma ang habol dito, kasama rin ang exposure sa ibang bansa, training sa finance at management, at pagkakataong magkaroon ng koneksyon sa magiging CEOs, investors, bankers, at entrepreneurships mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero isang mahalagang paalala, hindi garantiya ang mamahaling paaralan sa tagumpay. Ang diploma ay maaaring magbukas ng pinto, pero nasa tao pa rin kung paano niya gagamitin ang kaalaman at oportunidad na mayroon siya. At kung mapapansin natin sa mga pamilyang ito, ang tunay na challenge ay hindi lang kung paano yumaman, kundi kung paano mapapanatili at mapapalago ng susunod na henerasyon ang negosyong itinayo ng kanilang mga magulang at ninuno. Ikaw amazing! Kung bibigyan ka ng pagkakataong mag-aral ng libre sa kahit isa sa mga paaralang ito, Harvard, Wharton, INSEAD o Chicago Booth, alin ang pipiliin mo? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba.